Alam nyo kahapon mga kaibigan, itong nangyaring activity na dapat kahapon magkakaroon ng Senate investigation daw sa pamumuno ni Senator Dante Marcoleta na sinasabing Vice Chairman daw ng Blue Ribbon Committee dahil ang chairman naman yan nila si Pia Cayetano. Parang dating si Marcoleta ang chairman, parang props na lang si Pia. Pero sa papel ng Senado, si Pia. Pero by the way, ganito. Alam niyo po mga kaibigan, nung hindi sila naka-entrada at hindi natuloy ang investigation, dahil kumuha sila ng isang location dyan sa EDSA na tinawag nila Even Place. Dyan daw. Ngayon, itong putang inang kalbong to na si Ka Eric na dating NPA, na dating komunista, na nagbalik loob na raw sa pamalaan, pero putang inang to, gusto mangyari, gawin ang hearing sa People Power Monument. Or gustong gawin o sa EDSA Shrine gagawin. Kundi pa naman maggago. Ang EDSA Shrine, banal na lugar yan, simbahan, dasalan, hindi yung palengke na gusto ninyo magwayway dyan. Alam nyo, halatang halata eh. Pag hindi nyo nakuha ang gusto ninyo, nagpapapansin kayo. Ngak-ngak kayo ng ngak-ngak. Ang sabi mo, dati kang komunista, pero ngayon, asal komunista ka pa rin. Totally, mas masahol ka pa sa komunista, Ka Eric. Ha? Para kang bata, king ina ka. Video po kami ngayon sa lahat ng mga nanonood ngayon live. Kung hindi tayo papayagan dito, huwag tayong umatras. Doon tayo sa may People Power EDSA Shrine o kaya sa People Power Monument. At kasama namin kayo, mga independent media vloggers and media and commentators. Kayo po ang magbibigay ng boses. At sapagkat bukas, wala na po ang Senate Blue Ribbon na ito mabubura na. Bakit? Magkakaroon na po ng Tracy Ugas bukas. Kompleto na. So they will have 13. If they will have 13 tomorrow, wala na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang lahat ng komitiba, this is the last day. Kaya nananawagan po kami sa mga mamamayang Pilipino, kung nanonood kayo ngayon sa iba't ibang channels, kagaya po ng mga programa ng Birada Aguila at ng mga programa po sa SMNI at sa iba pang mga independent media vloggers na nandito po mga vloggers ngayon. Pag hindi ito matutuloy, alam na natin na inutusan ni Marcos na ipasarado po ang venue na to at ito po ay undeclared martial law. Pangalawa, igiit natin kina Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, the people are watching. Let's bring it on to the public place like People Power Monument or EDSA Shrine. Pero hindi pa kumpirmado na hindi ito bubuksan. Pero brothers, mga kapatid, kung ito ay matutuloy, dapat kanina pa ito binuksan. Mag-alas 9 at maya-maya. So mukhang malabo na bubuksan ito. Kasi kagabi pa, we have received information na mabarikadahan ito ng pulis mamaya. So mabutit nandito kayo. So you can announce now. The Marcos government right now is using martial law without declaring martial law. Okay. At napakadelikado ito. Sapagkat katotohanan ang pinapatay at kapag pinatay ang katotohanan, ang susunod niyan kalayaan na. Wala tayong kalayaan na magsalita, magpahayag, magtipon-tipon ng mapayapa. Salamat at nandyan pa kayo. At magpapantay tayo. Nandito rin ang ibang mga parallel groups at mga religious sectors. So maya-maya po, huwag niyong tigilan to baka magkaroon ng arestuhan sakaling dumating ang mga 18 or 14 or iba pang mga witnesses. Kasi ang sabi ni Matibag, they are using usurpation of authority. And illegal ang pagtitipon nito, illegal assembly daw ito. So tingnan natin kung may arestuhin mamaya. Basta tandaan ninyo, pag may inaresto, i-cover nyo lang. We will not resist arrest, we will not resist arrest, but we will not also keep quiet with the arrest. Hindi tayo tatahimik. Okay? So, bantayan natin kasi by 9 o'clock na wala pa hindi bumukas, sigurado na hindi na yan matutuloy. We're waiting for the confirmation from the group of Congressman Mike Defensor na sila po ang nagsisilbing security support at team of supporters na bitbit nila para matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, we have received information also na magsasalita sana through video sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Ito po mga bagman ni Saldico. Itong may hawak ng listahan
ni Saldico. So kung hindi ito matutuloy, di wala ng venue. Pero hindi ito matatapos dito. Pwede po na hindi matuloy ngayon, pero bukas makalawa, doon tayo sa EDSA Shrine. Doon natin gagawin ang totoong Senate Blue Ribbon Investigation. Maraming salamat po, magbantay tayo. At kung may arestuhin man mamaya, huwag kayong pumayag na hindi ma-document. Ayos. Maraming salamat, Eric. Salamat. Okay, thank you, Eric. Good morning mga kababayan po natin. Wala mukhang Mag-ingat kayo ha, hindi kayo makaharap kayo. sirado po yung pagdinig dito ngayon ng Blue Ribbon. Dahil sa ngayon, sirado pa po yung venue. Ayan, na wala na, malabo na. sirado pa rin yung gate. So mukhang negative po. Mukhang totoo yung sinasabi ni Matibag na aharangin at titigilan po ang sino man na papasok dito sa venue. Boss Rodolfo, may galap shoutout. At ang daming pulis. Sabi nga ni Kay Eric, baka nga naman talaga harangan ng mga pulis. Karating ko lang din. Baka harangan nga ng mga pulis. Kaysa ngayon, ang dami na po nakadeploy ng mga kapulisan dito. Yan sa ilalim po ng MRT Ortigas, napakaraming pulis po na nakatambay dito sa ngayon. Kaya hindi tayo sigurado kung matutuloy o hindi yung event ngayon. Kasi hanggang ngayon, sirado pa rin po yung gate ng Double Gym. Dito dapat gagawin yung pagdinig ng Blue Ribbon. Pero sa ngayon nga, wala pa rin. At mag-alas 9 na mga kababayan po natin. So mukhang totoo nga yung sinasabi ni Kay Eric na pinasarap po ito ni Bongbong Marcos. So confirm. I-confirm natin mamaya. Mag-aantabay tayo dito. Kasi sabi ni Kay Eric, pagdating ng alas 9 ng umaga, kapag wala pa rin, hindi pa rin nagbukas ang binyong ito, ibig sabihin talagang napigilan ng mga tuta ni Bongbong Marcos at mismo si Bongbong Marcos yung pagdinig na ito. At sabi nga ni Kay Eric, baka barikadahan ng napakaraming pulis, which is nakikita natin ang dami talagang pulis. So, Marcos is weaponizing the law. Ito ang ginawa ng tatay niya. Ito yung nakakatakot. Because they are not declaring martial law, but they are using the instruments of martial law. What's the big difference? Nothing. Pareho lang. Ang tatay niya nagdeklara. Dito wala. Pero ang pamamaraan ng ala martial law, pareho lang. Nakakatakot ito. And later on, pati ng ang regulasyon sa paggamit ng Facebook, YouTube, at iba pang social media, ay gagawin na rin naman. So, gagawin niya yan. Yung applicable sa iyo. Tayo sa kalsada. Dapat. Sa kalsada na ang gagawin natin kung pagbabawal ng I agree. Agree ako na ang Blue Ribbon Committee, habang may oras pa, hindi pa naman nakatapos. Let's bring it on doon sa People Power Monument ng EDSA Shrine para makita ng tao bayan. Sa mga nagtatanong kung matuloy ang BRC, ito po yung inaabangan natin sa ngayon mga kababayan. Laban! Okay nila tayo lang. Laban tayo! Para makita ng buong mundo na ang Pilipinas po ay nasa kuko ng isang diktatura na hindi dinideklara pero kapareho ng diktatura na nila. Sa kuko ng dragon. Sa kuko ng dragon na nagbubuga ng apoy at humihit ng gusto. Alam na. Sino ba, Kay Eric, ang balak na tatalon sa grupo ni Gatchalian? Ang naririnig natin ngayong araw na to, tapos na po, mate na Oo. si Joel Villanueva. Pero sabi niya nga, hindi daw siya... Eh di malalaman natin bukas kasi bukas bago magsesyon, mauuna ang reorganization. So pag tumawid si Joel Villanueva bukas, idideklara nila that they have 13. Magkakaroon ng eleksyon, tapos na po ang buhay ng presidency ni Senator Alan Peter Cayetano. Pag hindi siya tumawid, Pag hindi siya tumawid, deadlock yun, pero hindi papayagan ni Marcos yun na magkaroon ng deadlock. The purpose of the special session tomorrow is to seize power from the Senate. Dahil hindi nila makukuha na magsesyon, nagpatawag ng special session. The purpose of the special session is related here. Kung bakit hindi ito papayagan. Ang Senate Blue Ribbon Committee, papalitan na nila ang Blue Ribbon. Tatanggalin si Cayetano, tatanggalin si Marcoleta. At para mangyari yan, kailangan tumawid si Joel Villanueva. And that will happen tomorrow. We are very sure about that. pero Kay Eric sabi niya, atin siya magsisyon pero hindi siya kakampi. Pero pag nagdeklara bukas ng 13 at magbotohan ng bagong officers, including Senate President, tapos na.
May statement siya kahapon ha, sabi ni Joel Villanueva kahapon na susundin niya ang konsensya. At ang Diyos daw ang kanyang Panginoon na susundin. At hindi ang mga kaibigan, hindi mga kasamahan. Narinig natin. Yun ang sinasabi kay Eric nga, di ata nagkasundo eh, sa Manita eh. Yun ang sinasabi nga. So ayan po mga kababayan po natin, sabi nga ni Kay Eric, abangan na lang po natin. Eh kung hindi naman daw matuloy, dito sa binyo na ito pwede namang gawin sa Itza Shrine. Kung sakaling hindi talaga matuloy mga kababayan po natin. Pagdala ng pamalo, mga kababayan. Dala na rin ako. Anita, mega love shoutout. And of course, si Ma'am Nerissa, maraming salamat. Thank you po. Alben Sans, mega love shoutout. Jel, mega love shoutout. Selarov, mega love shoutout. So, again, nandito pa rin tayo sa binyo ha. Dito pa rin tayo sa binyo mga kababayan po natin. Hanggang sa ngayon ay sarado pa rin yung sinasabi nating gym, double gym event place na supposed to be dito gagawin po yung pagdinig ng Blue Ribbon. Wala tayong nakitang sit up, wala rin po tayo nakitang mga sasakyan sa loob. Talagang empty po yung lugar, walang nakapasok po, kaya sa tansya ko mukhang hindi talaga matuloy makabayan po natin. Pero ganun pa man, pero patuloy tayo na magantabay dito. Patuloy tayo na magantabay dito. Marami na rin mga supporters na mga nandito sa paligid. Nakaabang lang at patuloy na nagbabantay. Sabi nga ni Kay Eric, baka may arestuhin mamaya o sakaling matuloy ito. Ma'am Maria Pima, mega love shoutout. Mabuhay sa Senado po, hindi rin po nila papayagan na magkaroon po ng Blue Ribbon hearing ngayon sa Senado. Naka-lockdown din po yung Senado sa ngayon, naka-lockdown din mga kababayan. Shoutout sa lahat. Nandito pala si Miss Amor. Ang laki naman ito, Miss Amor, dito. Hawakan ko muna to. It's okay. Kaya mo lang? Pasok presi mo, wala. Makalimutan kung sino binigyan ko. Sige. Wala na naman. But thank you for the offer. Yung dati na wala rin, oh. Itong ginawa ko nila. Itong ginagawa ko nila ngayon. Nako, si Joel Villanueva parang negative. Hindi Jesus is Lord, Marcos is Lord. Yan, parang yun ang mangyayari kay Joel Villanueva. Pero sa ngayon, wala pa naman confirmation. Malalaman natin bukas pagkatapos itong special session. Ate Gina, mega love shoutout. Gian Ladera, Mark Veroya, Karapatan na magsiwala. Boss Placido, mega love shoutout. Retiradong sundalo. Tuloy daw sabi ni Placido, kaya dito lang tayo, abangan natin. Pero standby pa. Alas 10 pa naman daw. Wala pong advice sa amin mga kababayan. Tuloy daw. So tuloy daw, kaya ano pa yung inantay natin? Sugod na dito mga kababayan natin. Tuloy daw. Kaya sugod na po dito mga kababayan po natin sa mga supporters, mga ka-DDS natin. Ano pa yung inantay natin? Punta na po kayo sa binyo. Tuloy daw. Tuloy daw. Sino may sabi? Ako. Sino ba? Ako nga. Yawa. Sino ba? Tuloy. Tuloy nga, tuloy. Nandito na tayo eh. Tuloy. Ang hirap kausap talaga basta kalbo, putang ina. Basta kalbo, masamang tao. Ayan, di. Tropa natin to. 10 AM bro. Hoy, 10 AM daw. Tuloy. Ako na banggitin ha. Oo. Tuloy. Ako nagsabi sa iyo eh. Wala ka ba tiwala sa kalbo? Masyado kasi walang tiwala sa kalbo. Tuloy ang Blue Ribbon Committee! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sumigaw kayo, anak ng yawa. Tuloy mga kababayan. Tuloy. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Ha? Tuloy. Tuloy mga kababayan. Okay. Tuloy. Tuloy mga kababayan. Kasi masyado kasi wala tiwala sa kalbo eh. Hindi, bulan. Sombrero tuloy. Ay, wala. Ang venue, hindi na i-announce muna daw. Basta dito muna tayo mga kababayan po natin. Punta na kayo dito sa Double Gym Event Place.
So kumbaga, ito na yung pinaka-meeting place na lang natin mga kabayan. Yan. Ito na lang ang pinaka-meeting place natin. Itong double gem. Matutuloy po ang Blue Ribbon pero ang May mga media na rin na dumating dito, mga kababayan po natin. ang venue hindi ho muna sasabihin. Guys, ano masasabi mo? Tuloy? Magsasabi ko, Mga tao rito, yan. dito, kahit saan, walang iwanan, suporta natin. Parang wala ka pang tulog kaninang Oo, madaling wala akong tulog. Alas 3 pa lang, nandito na ako. Early bird, curse the bird's kami. Oo, galing talaga. Ma'am Joyce. Yan ang Ma'am Joyce. Wala pang almusal yan. Wala pang almusal yan. Wala talaga. Leche kayo. Wala pang almusal ka. Alam, nagmura na. Pero nakangiti pa rin yan. Siyempre. O, di ba? Ganyan yan. Ganyan Ano? yan. Isahin mo sa mga baliktarin na vlogger. Hindi Ay, nangungutang ang mga oo. sulit. Hiyang-hiya. Hiyang-hiya. Walang masasabi sa akin. Subukan nila. Kahit sa live ko, tinitira ko. Wala Sino? akong pakialam. Ang alin po ang titira mo? Eh, di yung sinasabi mo. Wala akong pakialam. Joyce, sino na una sa inyo ng mga pulis? Nauna ka ba? Nauna ka ba? Hindi, may pulis dito. Sinita kami. Ang malupit, sabi na pulis, titig ka daw kami. Ano titikit sa'yo? Ang ititigit na sa akin, wala na ako dalang motor. Wala po akong dalang paminta. Bakit ka lang ng pulis? Hindi, binabarugo kami. Akala naman matatakot, hindi kami naaalis. Sabi mo sa kanya, di mo ba ako kilala, sir? Pang-international na ako, sir. Kaya nga na, pag sinabi, okay ba yun? Yung pinunta kayo ba? Agad! Initigit pa rin yan. Hindi mo yung wala na yun. Malaki yan kasi ano ako. Mas malaki ka rin. Ikaw mas malaki. Loy! Loy! Ay wala, hayaan mo na siya. Yan naman talagang gusto niya eh. Kahit anong mensahe natin sa kanya, wala nang mangyayari. Kasi siya mismo ay hindi sumusunod sa batas. Kailangan ko ito. Sir, dito na yung mga supporter ng mga sulit. Kaya talagang tuloy ito, mga kababayan po natin. Wala mga kaharang. Ayan na, dumating na. Ay, ambulansya pala. Tuloy. May ang signal, mukhang naglalagay na naman sila jammer po. Mukhang may jammer, kasi ng signal ba? Ayan na. Umina yung signal. Tapos dumami na naman yung pulis, oh. Stop. Patay. Hanggang ngayon, tunay na, tapos natapos Sir. natin. Lumama tayo. Bakit kinalababi ka pa ng bawang kabat? Lahat tayo, magdala ng kabat. Ipakita mo sa kuya, ipakita mo sa'yo. Lumaban tayo. Ayan, oh. Lumaban tayo. Tungkod lang yan, tungkod. Pag sumatakot. Lumaban tayo. Karapatan natin. Desahan yung sarili natin. Sa kanila. Wala sa kanila. Wala silang karapatan. Abusuin tayo. Magtrabaho kayo. Ayusin niyo. Magmula sa pera, karapatan. Idarang tayo. Putang ina, matingo ka. Puro pinangarang. Isang malaking palabas at hayagang pambabastos sa institusyon ng pamahalaan ang pinakahuling hirit ni Ka Eric at ang kanyang grupo. Ang balak nilang ituloy ang isang huwad na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa EDSA Shrine. Matapos silang itaboy sa Double Gym Event Place ay hindi patunay ng paghahanap sa katotohanan kundi isang malinaw na sintomas ng desperasyon. Isang malaking palabas at hayagang pambabastos sa institusyon ng pamahalaan ang pinakahuling hirit ni Ka Eric at ang kanyang grupo. Ang balak nilang ituloy ang isang huwad na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa EDSA Shrine. Matapos silang itaboy sa Double Gym Event Place ay hindi patunay ng paghahanap sa katotohanan kundi isang malinaw na sintomas ng desperasyon.
Mismo ang kanyang kilos ang nagbubunyag ng kanyang intensyon. Alam ng grupo ni Ka Eric na illegal ang kanilang ginagawa, ang pag-ako sa mandato ng Senado nang walang lehitimong kapangyarihan ay isang malinaw na usurpation of authority. Mulat sila sa katotohanan, maaaring silang arestuhin anumang oras dahil sa paglabag sa batas. Kaya naman, dinadaan na lamang nila ito sa ingay at drama sa kalsada upang magmukhang biktima. Upang pagtakpan ang kanilang mga irigalidad, pinalulutang nila ang naratibo na ginagamit di umano ni Pangulong Bongbong Marcos, ang martial law without declaring martial law. Upang sila ay patahimikin, ito ay isang responsable at walang batayang paratang. Walang sinusupil na kalayaan sa pagpapahayag. Ang panaiiral lamang ay ang simpleng batas at kaayusan. Hindi martial law ang tawag kapag pinipigilan ng mga otoridad ang isang peking pagdinig. Ito ay pagpapatupad lamang ng batas laban sa mga nagpapanggap. Nagsisigaw ang kampong ito na pinipigilan sila ilabas ang katotohanan. Subalit nakakalimutan yata nila ang sarili nilang track record kung tunay silang makatotohanan. Bakit noong opisyal na inimbita ng tunay na Senate Blue Ribbon Committee ang tinagurian 18 Maleta Boys ay nagtatago at hindi sumipot ang mga ito doon sa legal venue kung saan may sinumpaang at legal na pananagutan ang bawat salita. Ayaw nilang humarap, gayon walang subpoena at walang pananagutan sa batas. Pagkisinungaling, perjury, doon sila nagmamadaling mag-ingay. Batid ni Ka Eric na nagbago na ang ihip ng hangin sa Senado. Alam nila, hindi na hawak ni Senator Alan Peter Cayetano ang mayorya. Kaya nawalan na sila ng impluwensya sa mga opisyal sa komite ito. Ang dahilan kung bakit nagmamadali silang mag-imbento ng sariling entablado upang magpakawala ng mga walang basihang paratang, kasinungalingan at paninira laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Ang EDSA Shrine ay isang sagradong lugar ng kasaysayan at pananampalataya. Hindi ito palengke para sa mga peking pagdinig at pasarswela ng mga politikong nawalan ng kapangyarihan.